Ng awit 118 sa verse 29. Ito po ang ating pambukas na talata sa Biblia at babasahin ko po ito sa Tagalog sa Magandang Balita Biblia. Ganito po ang ating mababasa. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ngayong gabi dito po sa talatang binasa natin, ang nais po nating kunin na tema na mensahe natin ngayong gabi ay yung sinabi po dito na ang Diyos po ay mabuti. Kaya sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ba'y naniniwala na God is good? Ang Diyos po ay mabuti. Amen? Kaya ngayong gabi, ang pamagat po ng ating mensahe ay ang Diyos ay mabuti. Ayan, purihin ang Panginoon. God is good. Sabi nga sa kabila po ng mga kabutihang pinakita ng Diyos sa tao, minsan ay hindi pa rin kinikilala ng lahat ng tao na pasalamatan ang Diyos at suklian ng tao yung kabutihang ipinapakita ng Panginoon. Pagkos may mga tao po na ang itinutugon pa nila sa kabutihan ng Panginoon Diyos ay yung hindi po paniniwala sa Kanya. Yung hindi po pagrespeto sa ating Panginoon, yung hindi po pagsunod sa ating Diyos, at hindi po pagbibigay ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Subalit sa ating mga naniniwala, sa ating mga nananalig sa Diyos, labis po ang ating pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Na meron tayong Diyos na napakabuti, na kahit po tayo ay pinapahintulutan ng Diyos na dumanas ng pagsubok at problema, ay nariyan pa rin ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya sa oras na ito, ang nais nating talakayin, kung ang Diyos po ay sinasabi na siya po ay mabuti, saan po ba naging mabuti ang Panginoon? Ayan, so meron tayong ilang babanggitin na puntos kung saan po ba naging mabuti ang Diyos sa tao. Saan po ba naging mabuti ang Diyos sa atin? Ikaw kapatid, mabuti ba ang Diyos sa iyo? Kung ang Diyos ay mabuti sa iyo, saan po ba siya naging mabuti sa iyo? Amen? So may mga tao hindi po nila nakikita yan. Pero ngayong gabi ay ating titingnan kung saan nga ba ang ating Diyos naging mabuti sa atin. Una, mabuti ang Diyos sa kanyang paglalang. Mabuti ang Diyos sa kanyang paglikha. Dito po sa unang Timoteo chapter 4 verse 4, ganito ang sabi sa Magandang Balita Biblia. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. So malinaw po ang sinasabi dito sa Biblia na lahat ika ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ikang ipalagay na masama. Amen. Ngayon, kung ang Diyos po ay naging mabuti sa kanyang paglalang, paano po ba
naging mabuti ang Diyos sa kanyang paglikha o sa kanyang paglalang? Meron po akong babanggiting 3 puntos. Una, dahil po nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo na maayos. Kumbaga lahat ng ginawa ng Diyos dito sa mundo ay nasa kaayusan. Lahat po ng ginawa ng Diyos ay nasa tama, nasa ayos, at wala pong ginawa ang Diyos na sablay. Ito po ay isang perpektong paglikha. Kaya lang yung kagandahan na ginawa ng Diyos, minsan ay sinisira lang ng tao. So yun po ang nakita natin dyan. No? Ikalawa, dahil nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo na maganda at kahanga-hanga. Naniniwala po ba kayo na taglay at punong-puno ng kagandahan ang mga nilikha ng Diyos dito sa lupa, kasama na rin ang tao? Sabi nga, lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda at walang maituturing na pangit. Kahit pa sa tingin natin, pangit yan. Ano? Ang hirap lang kasi minsan sa atin bilang mga tao ay masyado tayong mapamintas. Amen. Praise God. Mapamintas tayo pero minsan yung kapintasan natin hindi natin nakikita. At ang ikatlo, paano po ba naging mabuti ang Diyos sa kanyang paglalang? Ikatlo, dahil nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo na may pakinabang, na may silbi. Ano po? Na hindi naman lilikhain ng Diyos ang mga bagay dito sa lupa nang walang dahilan. Amen. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos na lumitaw dito sa mundo, meron po yung purpose. Pero minsan yung purpose na yan, hindi lang natin nakikita yan. Lahat po ng ginawa ng Diyos ay may layunin, kahit sa tingin natin parang wala naman itong silbi. Di po ba? Kaya lang minsan yung mga ginawa ng Diyos na mapapakinabangan ng tao, minsan sinasayang din naman ng tao. Di po ba? So yun lang ang isang naging problema sa tao. Purihin ang Panginoon. So yun ang una. Saan po naging mabuti ang Panginoon Diyos? Una, mabuti ang Diyos sa kanyang paglikha. Mabuti ang Diyos sa kanyang paglalang. Ayan. Pangalawa, saan pa po ba naging mabuti ang Diyos sa atin? Ikalawa, mabuti ang Diyos sa kanyang pagtustos. Mabuti ang Diyos sa kanyang tinatawag na pagtugon sa mga pangangailangan natin. Sabi nga po dito sa aklat ng Mateo sa chapter 6 sa verse 25 at verse 26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen. Purihin ang Panginoon. So dito po ay pinakita po ng ating Panginoong Jesucristo
kung yung mga ibon ay hindi nagagawa ng ating Ama sa Langit na pabayaan, tayo pa kaya ng mga nananalig sa Kanya? Amen? Tayo pa kaya ng mga anak ng Diyos ang Kanyang pabayaan? Ngayon, kung ang Diyos po ay mabuti sa Kanyang pagtutustos, paano po ba ang ating Panginoon Diyos ay naging mabuti sa Kanyang pagtulong, sa Kanyang pagtutustos sa atin? Tatlong bagay po uli, mga kapatid, no? Unang-una, dahil ang Kanya pong pagtutustos ay tuloy-tuloy. Ayan, naniniwala po tayo na hanggang tayo po ay narito sa mundo bilang mga anak ng Panginoon, ay hindi rin po hihinto ang biyaya ng Diyos sa atin, ang Kanyang pagtutustos sa atin. Ang pagtutustos ng Diyos ay hindi katulad ng tao na nahihinto, nawawala, o kaya ay nagsasawa. Di ba? Minsan may mga tao na pagsasawaan kang tulungan. Di po ba? Pero ang ating Diyos, habang tayo po ay humihingi sa Kanya, tuloy-tuloy rin po ang Kanyang pagbibigay sa atin. Amen. Kaya wag din tayong titigil ng paghingi sa Panginoon. Hindi po kakulitan yung tayo po ay tuloy-tuloy na humihingi sa Diyos sa ating mga pangangailangan. Kasi ang Diyos po ay tuloy-tuloy po siyang magpapala at tutulong sa Kanyang mga anak. Ikalawa, dahil ang Kanyang pagtutustos ay sagana. Ayan, praise God. Alam naman natin na meron tayong Diyos na masagana, meron tayong Diyos na mayaman, isang Diyos na hindi kuripot. Kaya kahit malaking bagay ang ating hingin sa Panginoon, ay pwede niyang ibigay. Amen? Pwede niya pong ipagkaloob sa atin. Kaya kung tayo ay hihingi sa Kanya, huwag tayong mahiya na lubos-lubusin na natin yung ating paghingi sa Panginoon. At ang ikatlo, kung paano ang Diyos nagiging mabuti sa Kanyang pagtustos sa atin, dahil ang Kanyang pagtustos sa atin ay maagap. Ibig sabihin, on time si Lord. Sa panahon na tayo po ay nangangailangan, may paraan agad ang Diyos para tayo po ay tulungan. May paraan agad ang Diyos para tayo po ay tugunan sa ating mga pangangailangan. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ano po ang ikatlo na makikita natin dito na paano po o saan po ba naging mabuti ang Diyos sa atin? Ikatlo, mabuti ang Diyos sa Kanyang mga plano. Amen? Mabuti ang Diyos sa Kanyang mga binuong plano, lalong-lalo na sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya. Ganito po ang sabi sa Jeremias 29 verse 11 sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ano po ang sabi dito sa talatang binasa natin? Sabi rito, ang ating Panginoon ay meron po siyang plano na hindi natin ikasasama,
kung hindi sa ating ikabubuti. Kasi may mga taong nagpaplano, masama ang pinaplano. Pero ang Diyos po ay mabuti po ang kanyang binubuong plano, lalong-lalo na sa mga naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, kung ang Diyos po ay mabuti sa Kanyang mga plano, paano po ba ang mga plano ng Diyos ay naging mabuti? Paano po ba ang Diyos naging mabuti sa Kanyang mga plano? Tatlong bagay po uli. Purihin ng Panginoon. Una, dahil ang Kanyang mga plano ay tiyak na mangyayari o tiyak na masusunod. Minsan tayo mga tao, nagpaplano tayo pero hanggang plano lang, di naman nangyayari. May mga plano ang tao na minsan ay nawala na sa talagang orihinal na plano. Kaya hindi na nasunod. Ano po? Subalit, ang plano ng Diyos sa simula ay walang mababago at ito'y tiyak na masusunod kung ano man yung kanyang binuong disenyo sa kanyang plano. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Ikalawa, dahil ang kanyang mga plano ay siguradong mangyayari. Hindi lang masusunod kung ano yung binuo niyang plano, kung hindi mangyayari, matutupad. Amen? Purihin ng Diyos, no? Sabi nga maraming magagandang plano ang tao, kaya lang parang sa panaginip na lang minsan nangyayari. Amen? Marami tayong mga pinaplano, pero hindi naman nangyayari. Hanggang plano na lang. Minsan hanggang panaginip na lang. O minsan hanggang pangarap lang. Subalit ang plano ng Diyos ay siguradong mangyayari, siguradong magaganap, at walang pwedeng umadlang. Ano man yung kanyang plano. Amen? At ang ikatlo, dahil ang kanyang mga plano ay tama. Ang kanyang mga plano ay mabuti. Kagaya nga ng aking sinabi kanina, may mga tao na nagpaplano ng mali, nagpaplano ng masama. Ang tao po'y nagpaplano pero minsan masamang plano. Subalit ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak, sa kanyang sumasampalataya sa Kanya, ay yung sa ikabubuti natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos, no? So ano po ang ikaapat? Saan po ba ang ating Diyos naging mabuti? Ikaapat, mabuti po ang Diyos sa Kanyang pagtulong. Ayan, no? Naniniwala po ba kayo na mabuti ang Diyos sa Kanyang pagtulong sa atin? Ganito po ang sabi sa Psalms 91 o awit 91 verse 14 hanggang 15. Sa Magandang Balita Biblia, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang ang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa na ako'y sila'y pakinggan. Sabi diyan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Ayan. So napakalinaw po ng pangako ng Panginoon dito. Sabi ng Diyos, ililigtas ko ika ang mga tapat sa akin. Iingatan ng Panginoon ang sino mang taong kikilanlin siya. At sinasabi rin dito na kapag tayo'y tumawag, ang Diyos natin ay laging handa na tayo ay pakinggan.
ano pa po, sasamahan niya tayo kung meron tayong problema, handa siyang sumaklolo, ililigtas, at meron pang pagpaparangal. Ayan, purihin ang Panginoon. So buti po ng Diyos sa kanyang ibinibigay na tulong sa ating mga anak niya. Purihin ang Panginoon. Ngayon, kung ang Diyos po ay mabuti sa kanyang pagtulong, paano po ba ang Diyos po naging mabuti sa kanyang pagtulong sa atin? Una, dahil ang kanyang pagsaklolo o ang pagtulong niya ay mabilis. Ayan. Hindi po makupad, hindi po mabagal, kundi mabilis. Ayan, ganyan ang Diyos natin. Mabilis ang kanyang responde sa mga humihingi ng saklolo sa kanya. Sa oras ng emergency, ang tao ay hindi agad makaresponde para sumaklolo. Minsan huli na para makatulong o makasaklolo. Subalit ang ating Diyos ay mabilisang sumasaklolo sa atin sa oras na tayo ay may mga panganib o meron tayong mga pangangailangan. Amen? Purihin ang Diyos. At ikalawa, dahil ang kanyang pagsaklolo ay kamangha-mangha. Totoo yan, mga kapatid. May mga high-tech na gamit na po sa tinatawag na mga rescuer o yung mga sumasagip doon sa mga critical na kondisyon para iligtas nila ang isang taong nasa panganib. Subalit ang ating Diyos ay higit pa sa high-tech na kaparaanan para saklolohan tayo sa mga oras ng kagipitan at panganib. Amen. At ang ikatlo, ang kanyang pagtulong ay sigurado. Kanyang pagtulong ay tiyak. Ayan. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang tulong ng Diyos ay sigurado? Totoo ang kanyang pagtulong sa atin. May mga sumasaklolo na imbis na makasagip, sabi nga lalo pang nakakapahamak ng kanyang kapwa. At minsan kasama rin siya dun sa napapahamak. Subalit ang ating Diyos ay walang sablay kung siya'y sasaklolo sa atin. Sigurado ang kanyang pagsagip sa atin lalo na sa oras ng ating mga pangangailangan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. So mga kapatid, dyan po muna natin bibigyan ng pagwawakas ang ating pong mensahe at sa susunod na ating pong pag-aaral ay ipagpapatuloy po natin itong ating pong pinapaksa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God.